Matagal-tagal din bago natin muling nakita ang samut-sani pangampanya para sa barangay at sa SK elections. Meron pong higit 1.4 million na kakandidato para sa higit 600,000 mga posisyon. Minsan po parang ini-small natin ang eleksyon sa barangay para nga namang hindi siya kasing exciting ng eleksyon sa pagkapangulo. Ito na rin siguro ang dahilan o isa sa mga dahilan kung bakit napopospon parati ang barangay at ang SK elections. Nakadalawang postponement na po ito at medyo overstay na ang maraming mga opisyal. Ang huling barangay election noon pa pong May 2018. Pero kung tutuusin po, isa ito sa mga pinaka-importanting posisyon sa isang komunidad. Ang unang mga barangay bago dumating ang mga kasila, mga maliliit na komunidad sa tabing dagat o tabing ilog na pinamumunuan ng mga datu. Panahon ng mga kasila, tinawag na silang mga kabesa de barangay. At nung panahon ng mga Amerikano, barrio lieutenant na ang tawag sa mga pinuno ng mga barangay. At ang pinakabagong sistema ng barangay, tinatagpo noong 1991 Local Government Code. Ang barangay ngayon ang tumatayo ang pinaka-frontliner ng gobyerno at ang unang mukha ng otoridad sa isa pong lugar. Siya dapat ang nakadikit sa pulso ng masa at unang takbuhan ng taong bayan. Katunayan, ang unang puntahan dapat ng mga reklamo ay hindi po ang korte kung hindi ang barangay. Ang chairman ang umuupong pinuno ng lupon taga-pamayapa para hanapan ng solusyon ang mga minor na problema ng mga magkakapitbahay. Ang mga civil disputes, halimbawa, at ang mga krimen na ang sintensya ay hindi po lalagpas ng 1 taon, kailangan mo ng isang guni sa inyong mga barangay. Kung hindi marasolba doon, saka lamang po siya pwedeng iakyat sa isang tunay na korte. Malaki rin ang papel ng barangay sa peace and order. Madalas ginagamit ang barangay para tiktikan ang mga pinagsususpetsang durugista o mga pusher. Sa mga lugar na may problema sa insurgency, ito rin ang ginagamit na pantiktik sa mga kaaway ng gobyerno. Ito ang pinakasimple at kung matino ang barangay, isa po sa pinaka-epektibong surveillance at monitoring system ng ating gobyerno. Sila po namimigay ng mga basic health services sa pamamagitan ng mga barangay health workers o sa probinsya, agricultural support services or farm produce collection and buying stations. Ito pa po, sa ilalim ng RA 10755, ang mismong barangay captain ay pwede pong mag-administer ng oath of office sa kahit sinong opisyal ng gobyerno, kahit ang pinaka-pangulo ng Pilipinas. Ano naman ang kapalit ng lahat ng ito? Sa ilalim po ng Local Government Code of 1991, ang minimum na nakukuha ng isang opisyal ng barangay ay katiting lamang. Ang kapitan ng barangay, garantisado ang tumataginting na 1,000 pisong honorarium kada buwan. At ang ibang opisyal at kagawad hanggang 600 pesos per month. Magtataka tuloy kung bakit pinagagawa ng mga posisyong ito. Pero minimum compensation lang po kasi yan at tataas pa po yan depende po sa resources ng barangay. Ang mga mayamang barangay sa Makati halimbawa, hindi hamak na mas malaki pa dyan ang nakukuha. Halimbawa, ang kapitan ng barangay ay maaaring mabigyan ng katumbas ng salary grade 14 or halos 30,000 depende po sa kaperahan ng barangay. Ang mga kagawad naman nasa salary grade 10 na maaaring umabot ng 20,000 kada buwan. Okay na yon, lalo't marami naman ay hindi naman full-time na posisyon na yan. Dagdag pa rin ang Christmas bonus, insurance, free medical, free tuition, pati na rin sa 2 dependents at civil service eligibility. Pero higit sa lahat, ang mga opisyal ng barangay ay may impluwensya sa komunidad. Bagay na hindi lingid sa mga politiko na siyempre gustong puapel sa isang lugar. Sa Section 38 ng Omnibus Election Code, nakalagay na ang mga opisyal ng barangay ay non-partisan. Ano pong ibig sabihin noon? Sa Omnibus Election Code, ang mga opisyal ng barangay ay hindi raw maaaring maging kinatawan ng isang political party o irepresenta ng isang political party. Hindi rin siya maaaring tulungan ng isang partido o ikampanya ng isang partido. Yun lang, medyo mahiwaga pa rin ang kahulugan ng probisyon na yan na madalas ay hindi naman kasi nasusunod. Bakit? Ang mga opisyal kasi ng barangay ay madalas unang nililigawan ng mga politiko para makuha mga boto sa kanilang mga komunidad. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.